Brothers on the Wheels, ngayong episode, aalamin natin itong TBS XL100 Premium kung sulit pa bang gamitin ngayong 2025 sa ating moto review. Pero bago tayo magpatuloy sa mga naisuporta ng ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at mag-follow sa ating Facebook page at paki-like na rin. So mga brothers, let's go sa go! Get ready, drop the beat. Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Alright mga brothers, eto na nga yun. The TBS XL100 Premium. Once again, marireview natin siya ulit. Pero ngayon, matetest ride natin siya. Etong motor na to mga brothers, o motor ni Utol, in-inspired niya sa BMW. Kaya mapapansin nyo dyan, meron siya mga emblem at badge ng BMW at nilagyan niya rin ng edge guard na white. Okay din naman at mas premium looking, no? And anyway, trip niya yan mga brothers kaya wala tayong magagawa. Alright, i-check natin dito mga brad kung ano yung mga nadagdag dito sa premium version kumpara dun sa standard version, no? Unang-una mga brothers, nilagyan nila ito ng CBS o combination braking system. Ayan, makikita nyo, dalawa yung kanyang preno, no? And then meron itong daytime running lights. Pag nakapatay po yung headlight, ito yung nakailaw na nagdadagdag visibility dito sa motorsiklong ito. Isa pa, ang pinaka napansin ko dito, meron siyang electronic starting. Ayan, so hindi na kayo magpapadyak. Sa standard kasi magpapadyak pa kayo. Ang pinakamalupit pa rito, naka-silent starting siya mga brothers. Wala siyang redondo pagka ini-start nyo itong motorsiklong ito, pero nandito pa rin yung kanyang kickstarting at dinagdag rin nila mga brothers. Syempre may electronic starting, may battery na, at the same time nandito pa rin yung compartment nya. O diba, mas pinasulit. O alright, ayan o mga brad, nandito yung ating USB charging port at binago rin nila yung design yung speed meter. Ayan, no? Dito sa speed meter makikita nyo, nandito ang ating RPM na may sagad na 80 kilometers per hour. Odometer natin, low beam, high beam indicator, left and right, tsaka engine check, no? Ang manibela natin dito mga brothers, naked style po ito. Syempre classic, high rise po ito mga brothers. At ito, nandito pa rin yung stock na handle grip nya. Meron tayong choke, busina, left and right, low beam, high beam, at ang engagement o on and off ng ating headlight, no? Meron tayo ritong non-adjustable na brake lever. Sabi ko nga, naka CBS na rin yan. Pinalitan na ni Utol yung side mirror, no? Para mas mukhang classic. Okay, no? Nilagyan niya rin ito ng headlight grills at headlight cowling for another accessories, no? Para mas mukhang rugged look na classic. Ang turn lights natin dito, bulb type pa, and also ang ating headlight. Pero ito mga brad, na-upgrade dito, lagi ko nga sinasabi. Naka fork boots ang ating front telescopic fork dito. Dinagdagan niya na rin ito ng reflector, no? Maano yan si Utol, mahilig maglagay ng mga accessories. Pati itong mini driving light niya, nilagay niya rin ito. Ito pinili niya talaga. It is something na gusto niya kasi classic approach pagdating sa mini driving light. Pero ano yan, LED. Ayan, meron pa siyang parang visor dito na parang Italian style. Ito, binilan niya rin ito ng crash guard. Nabibili yan, no? Separately. At pagdating dito sa gulong mga brothers, ganun pa rin naman. Meron itong 2.50 na tire size at 16 inches na rim set. Marami naman o-order sa online ito, pero sa mga local shop mahirapan kayo maghanap. Tube type po ito mga brothers, okay? At isa pa sa mga nagustuhan ko dito sa XL100 Premium at saka sa standard is yung floorboard, no? Isa ito sa mga malaking floorboard na na-review ko na scooter, at ito nalalagyan ko ito ng mga box, lalo na yung mga kahon ng sigarilyo, yung mga ganyang kalalaki. Pag nag-grocery ako, naasahan ko talaga ito. Kasya din dito LPG at saka yung ating lalagyanan ng mga purified water. Dito sa likod mga brothers, makikita natin na meron tayo ritong bulb type na taillights. Classic style ito, no? And then may reflector tayo, turn lights natin dito, bulb type din. At syempre pa, naka drum brake tayo rito mga brothers. Ayan. Tire size natin dito, same din, 2.50.
at 16 inches. Iniba lang dito ng TVS sa premium, mas more dual sports yung tread nito kaysa dun sa standard version. Straight muffler tayo rito mga brothers, at meron itong pintura na high temp na black po yan, flat finish po yan, no, mga brothers. Tapos naka adjustable ang ating rear suspension dito na dual shock po, so pwede nyo i-adjust yan depende sa bigat o sa dinadala nyo o kinakarga nyo sa motorsiklong ito. So mga brothers, sa makina, ito ay merong exact na 99.7cc. Single cylinder, single overhead cam na dalawa yung kanyang valvula. Ang gusto ko pa rito mga brothers, yung head niya aluminum, kaya naman madali lang lumamig yung init ng makina nito. Naka-air cooled lang po ito mga brothers, since mababa lang po yung kanyang compression ratio. At isa pang gusto ko dito mga brothers, naka-carburetor po ito, kaya naman talaga low maintenance lang at madali mong mamimintina, na katulad nating mahilig mag DIY sa garahe. Syempre pa mga brothers, automatic ito, pero ang kanyang final drive po is kadena, no? Naka single speed lang po ito mga brothers, at meron siya mga brad na 900 ml pagdating sa kanyang engine oil. Kaya nito mag-produce mga brothers ng 4.3 horsepower and 6.5 newton meter of torque pagdating sa kanyang power ratio sa makina. Pagdating naman sa kanyang tank capacity, meron itong 4 liters fuel tank, at ayon nga sa TVS, tumatakbo ito ng 67 kilometers per liter. Ito na rin ata o isa na rin ito sa mga matitipid na scooter na mabibili nyo sa market. Sabihin na nating piso 1 kilometro mo rito kung papalo siya na 60 km per liter. Napakasulit talaga mga brad. So mga brothers, here it is, the TVS XL100 Premium, na isang utilitarian na motorsiklo na classic style na pwede mong bihisan at i-customize. Ngayon naman mga brad, sakyan na natin at i-test ride. Sa bike fitting naman mga brothers, for the reference, may taas lang po ako na 5'4", at ngayon naka-stitch sole tayo na boots, kaya total of 5'5" ang ating height. At meron lang po akong reach pagdating sa braso na 20 inches, at skinny build lang po ako. So ganito po ang itsura ng isang katulad ko pag nakasakay dito sa TVS XL100 Premium. Para sa seat height mga brothers, meron lang itong taas na 780mm, which is ideal para sa mga average Filipino rider na katulad ko. Siguro kung mga 5'2", 5'1" kayo dito, hindi pa rin kayo mahihirapan i-manage ang isang ito, dahil makikita nyo naman na tayo lapat na lapat ang ating mga paa pagdating dito sa motor na ito. And speaking of bigat, ito na ata ang pinakamagaang na motor na namaneho ko, dahil 89 kg lang ito mga brothers pagdating sa kanyang curved weight, no? Ang ating riding position dito mga brothers is upright po, dahil mataas ang manibela nitong XL100 Premium, at malaki po ang kanyang turning radius pagdating dito sa handlebar, no? Kahit ito mga brad, nakatigil pa lang, mapapansin nyo na kagad na para lang siyang bisikleta o mapipil nyo. Kaya naman sigurado sa ating test ride review after nito, malalaman pa natin yan. Kaya mga brad, let's go! Mga brad, sale ngayon sa Lazada na up to 80%, tapos may free shipping pa. Baka gusto mo mag-shopping ng motorcycle parts and gear. Link mo na yung link sa description ng video at comment section. Let's go sa go! Alright mga brothers, nakaupo na tayo ulit dito sa TVS XL100 Premium version, no? Alam nyo, ito na yung nagustuhan kong version, no? Parang gusto ko na ibenta yung standard ko at magdagdag, bumili na nitong version na ito, since ito yung nagagamit ko pag nandito ako sa Cavite, kasi ibang iba siya. At ito yung sasabihin ko sa inyo ngayong test ride natin dito mga brothers. Yan, on na natin. Alright, yan, ito ang gusto ko rito, naka electronic starting. Walang redondo, ibig sabihin naka-silent starting siya. So ikot lang natin siya dito sa loob ng village mga brother, at para mapakita sa inyo yung kanyang performance. So tara. Alright, sa mga walang idea, pagka sumampa kayo sa motor na ito, ang una nyo kagad mararamdaman is light weighted po yung motor. Napakagaan niya mga brothers, para lang po kayong mamaneho ng isang e-bike na motorsiklo, no, electric bike, no. At lagi nga ito na pagkakamalan na e-bike, kaya laging tanong ng karamihan, e-bike ba yan? Okay, and then yung comfort na binibigay nitong XL100, kasi makapal po yung upuan niya,
Kaya naman kahit may katigasan yung shock niya mga brothers, nako-compensate naman yun ng upuan dahil sa kapal ng foaming. So meron din siyang absorption. Yung handlebar nito high rise, kaya naman ang ganda ng posisyon ng aking braso dito. Hindi ako ngawit, no? Kung sa maghapon nyo itong gagamitin dahil kayo ay nagdi-deliver or naghahatid sundo, no? Kung pang-service nyo, marayo kayo sa trabaho o negosyo, sigurado bibigyan kayo nito ng komportableng riding experience. At ito po mga brothers ay hindi nakadesign para sa mga arangkadahan, top speed o mga kung ano-ano, no? Dahil hindi po siya design for performance. That design po siya for the utilitarian use. And also bagay na bagay ito sa mga beginners na susubok pa lang ng scooter kasi hindi overwhelm yung power niya, no? Ito na ata may pinakamahinang scooter na na-review natin, no? Dahil hindi po ganun ka sobrang lakas yung kanyang makina. Tama lang po, no? Kaya kahit mapigaan nyo yung kanyang throttle ng biglaan, siguradong hindi po ito basta-basta magwa-wide. Ayan, so slow speed muna tayo, okay? So ngayon bigyan natin ng konting speed. Takbo tayo rito ng 30. Ang kagandahan naman dito sa XL100 mga brothers, kahit hindi ganun kalakas o sakto lang po ang lakas ng kanyang makina, o sabihin na natin siya ang pinakamahina, napakagaang niya naman po maninuhin mga brothers, no? Maaasahan nyo po ito sa mga ganito quick maneuvering kung meron kayong iniiwasang mga lubak, gearbox at mga kung ano pa naman na hindi magandang daanan ng inyong motorsiklo. Doon nyo sa maasahan, tsaka sa pagliko, no? Mag-i-enjoy kayo sa kurbada dito dahil para lang kayo nagliliko rito ng mabigat na bisikleta. Ganun lang mga brad, napakasimple lang ng motor na ito. At syempre low maintenance dahil nga naka-carburetor lang. Tapos yung mga pyesa niya mura lang binibenta through online. Meron yan sa Lazada, Tuktok ang pangalan ng shop. Kumpleto sila, magmula sa kable, sa mga tangke, pairings, kumpleto po sila doon. Kaya naman ako gusto ko pa rin ito magkaroon kasi as long meron parts ang motorsiklo, sigurado pong tatakbo ito. Arangkada natin. Ito yung napansin ko dito. Kung ikukumpara ko siya sa XL standard ko, mas less yung vibration nito. Sigurado malaki yung natulong ng paglalaki ng sprocket ng dito sa premium version mga brothers. Kasi po mas malaki yung sprocket nito. I guess hindi ako nagkakamali, front at saka rear, no? Makakasagot niyan yung mga owners talaga nitong na nagbaklas ng mga ng sprocket nito, no? Kaya naman nag-less yung vibration kasi yung standard version kasi talaga ma-vibrate yun, lalo na pagka mag-i-start siyang umarangkada. Yun ang napapansin ko doon. Pero ito mas smooth siya. Ayan, pagka inaano natin acceleration, no? Naririnig ko nanggigigil yung makina pero yung vibration nag-lessen. Nandun pa rin naman pero mas smooth ito para sa akin. Kaya naman napapaisip ako ngayon na gusto ko nang palitan yung ng XL Premium ang aking standard version mga brothers, no? And then mga brad, usapang preno naman tayo mga brothers on the wheels. Ayan, pipreno tayo. Kinabitan pa ng TBS ng combination braking system o synchronizing ng preno, no? So kung magpipreno kayo sa likod, ito lang sumasama yung harapan, ganun din dito mga brothers. Ayan, di ba? Alam ko pag pinreno mo yung unahan, sasama yung likod kasi nandito lang naman dalawa yung pinaka parang niya, nandito yung pinaka CBS niya. Pag pinreno mo yung unahan, sasama yung likod, which is magandang safety features para sa motor na ito kasi naka-drum brake lang naman harap at likod niya. Arangkada natin ulit. Tsaka mas malakas yung makina niya, yun yung feels ko rito. Tapos preno natin. Maganda siya mamreno mga brothers. Mas smooth ito mamreno. Ang XL standard kasi para sa akin medyo hirap ako ipreno lalo na pag mabilis na ang takbuhan, no? Ayan, ang gaan niya mga brothers. Nakaka-enjoy ito maninuhin. Kaya naman pag nandito ako sa Manila, napansin nyo, nagko-commute na lang ako, hindi na ako nagmo-motor dahil nandito na yung motor ni Utol. Ito na yung ginagamit namin pag nag-a-attend kami ng mga motorcycle show, event at mga kung ano-ano pang lakad dito sa Manila. Bukod sa matipid na, maliit lang siya, madali mong isingit, marami kang mailalagay, pwede ka maglagay ng bag. Ayan, dito, no?
Tapos yung dala mo, yung angkas mo, kung may isa pa kayong bag, pwede niya rin na kandungin. So marami kayong option. Ngayon nga maglalagay si Utol dito ng parang clamp na hook, utility hook, para makapagsabit siya ng mga grocery niya. Mahilig kasi mag-grocery yon, no? So sa mga naghahanap ng mga pang-service o utilitarian na motor na low maintenance at pinakamura, ito na yun, the TBS XL100 Premium, mga brothers. Mas enjoy ako dito sa Premium kesa sa Standard. Iba siya. Nandun na mas malakas yung ang arangkada niya, mas less yung vibration, no? Tsaka yung mga dinagdag na features na sinabi natin kanina sa ating walk around. Lakas oh. Saga natin. May vibration pa rin pero na lessen. Yun yung gusto ko sa kanya. Nice. Ngayon taon mga brothers on the wheels, may presyo itong si TBS XL100 Premium ng 36,990 pesos. Ngayon naman kung gusto nyo itong kunin ng terms o hulugan, magda-down lang po kayo ng 1,900 at meron po kayong monthly for 3 years na 2,418. At ito mga brothers ay mabibili nyo sa Tuktok 3-Wheelers Motorcycle Shop. Bali po meron silang 3 branches dyan po sa Dasmariñas, Cavite, Silang Cavite at Antipolo City. Nandyan naman po ang kanilang contact number para malaman po ang kanilang shop location at para po sa iba pang impormasyon sa mga motorsiklo at piyesa nila. At syempre pa mga brothers, pagdating sa piyesa nitong TBS, lalo na tong XL100, pwede po kayong umorder sa kanila, kompleto recados po sila dyan. At kung malayo naman po kayo, pwede kayong mag-order through online dahil meron po silang shop sa Lazada at saka sa Shopee. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nasulitan kayo dito sa TBS XL100 Premium. At maraming salamat mga brothers at sinamahan nyo ko hanggang dito sa dulo ng ating vlog. Ako po si Art, ride safe and cheers!